Jerry Marhainal daw. Jerry, ilang pamilya ba ang apektado ng nangyaring sunog? At may impormasyon na ba kung ano ang pinagmulan ng sunog na iyan? Ayon kay Barangay Chairwoman, Barangay Sentro Chairwoman Frances Año Nuevo, 6 na pamilya yung apektado ng nangyaring sunog dito sa siyudad ng Masbate. At patuloy na inaalam ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection kung magkano at ano ang sanhi na nangyaring sunog dito. Umabot sa second alarm ang nangyaring sunog dito sa corner Ibanez Street, Mabini Street, Barangay Sentro dito sa Masbate City kagabi. Sa initial na ulat ng Bureau of Fire Protection, alas 10:35 nagsimula ang sunog. 11:26 naman fire control at idineklara ng VFP na fire control na kung alas 12:30 ng madaling araw. 6 na business establishment at 4 na bahay ang tinupok ng apoy. Isa dito ay ancestral house o matandang bahay ng pamilya Marcaida. Dahil holiday break, wala sa bahay ang mga kaanak ni Mariel Marcaida. Nabalitaan lamang niya ito sa social media. Childhood house po namin to. Dito po nakatira yung mga magulang namin. Madami sir, mga documents po, pera, alahas. Tapos, paggawa po ng bagong bahay yung pinsa namin doon sa likod. Kasi yung mga tito ko po dito din nakatira. Tapos, nakita po namin sa live, may nagda-live na. Sunog na po yung sa likod na part. Tapos sobrang bilis lang sir, pagdating namin dito wala na talaga. Ani ang 46 years old na si Aling Nene Pareha tumulong sa paglalabas ng mga gamit ng kanyang kaanak bagamat may ilang metro pa ang layo ng sunog, minabuti niyang ilabas ang mga gamit na pangamba na madamay pa. Tinulungan namin kasi wala yung nakatira dyan, nandun sa Maynila. Kapatid ng asawa ko, kaya linabas namin yung gamit nila. Tinulungan namin kasi wala ngayong para baka abutan ng apoy. Pansamantala naman, nanunuluyan sa barangay hall ang 6 na pamilya na apektuhan ng insidente. Dito ngayon lang, pero po sa street na to, pangalawa na po sa taong ito. Nakakalungkot po na holiday season, nagkaroon ng trahedya ang aking mga kabarangay. Unang tulong po, tinulungan natin siya, dinala natin lahat ng mga victim sa barangay, saka bukas po, mabibigyan natin kaagad ng paunang tulong. 8 fire truck at 1 water tanker ang nagturong-tulong upang tuloy mapula ang sa nangyaring sunog. Patuloy natin alamin sa mga otoridad ang sanhi kung magkano halaga ang ari-arian tinupok na poy dito sa nangyaring sunog dito nga sa siyudad ng Masbate. Nabalita, balik sa iyo, Ani. Jerry, binabanggit kanina doon sa ulat mo na at as of this time, hindi pa alam, hindi pa batid. Ano nangyari, anong dahilan diyan sa sunog na yan? Kasi yung kanya mga kamag-anak at mahal sa buhay, sinasabi ng isa sa mga kamag-anak niya, anak niya yata yun, na wala ang tao, ang bahay. Tama po ba? Yes, Ani, wala yung mga kaanak o yung mga nakatira mismo dito sa establishment at sa residential area dahil nga holiday season, nagtipon-tipon yung kay mga kaanak para nga dun dito sa long holiday, Ani. So, doon sa mga ginawang initial investigation ng ating Bureau of Fire Protection, ano na po ang nakikita nila? Ano na, may initial po ba so far, Jerry? So far, ngayon pa lang ay nagsasagawa pa ng malalimang investigasyon ang Bureau of Fire Protection kung ano ba ang ugat nitong nangyaring sunog. At yan ang ating patuloy na aalamin sa BFP. Ani. Jerry, matanong ko na rin sa inyo, ma-describe mo rin yung lugar ng Masbate so far. Alam mo, lately tinamaan yan ng nadamay yan doon sa Bagyo. Mayroon tayong mga kababayan dyan na nawalan din ng mga tirahan during the Typhoon 1. Ngayon naman may mga sunog. Kumusta yung mga preparations dyan sa lugar ninyo dyan sa Masbate? Yung ba na dati ito nasunog, siyempre, aalagaan din ito ng ating LGU, yung nawalan po ng bahay. 6 na pamilya yan. How about yung mga nasiraan din ng bahay? Matanong ko na rin sa inyo, yung bang naapektuhan ng mayroon na rin ba silang mga tirahan? Where are they now? Restored na ba yung mga bahay nila?
Yes, Ani, sa ngayon ay restore na ay yung mga bahay at na mahagi ang mga local government unit, maging ang national government na mga kailangan, mga yero at tabla o plywood para nga maitayo yung kanilang mga bahay na nasira ng bagyong Opong tsaka ng Uwan na Ani. Tumama sa kanila, kasama na yung uwan. Now, dito sa sunog na nangyari, describe mo naman kung ano yung mga preparations ng ating LGU, ng local government unit. Siyempre, pagka pumapalit yung taon, yung ating mga kababayan ay naghahanda rin sila ng mga pansalubong. Ano yung pansalubong? Sinasabi kasi, Jerry, na yung pagpaingay ay isa yan sa mga pamamaraan. Sabi nung iba dyan na mayroon din pong naniniwala at hindi naniniwala, yan para daw pa tanggalin yung mga masasama. Masasama, kung ano man yung mga masasama na yan na nandoon sa bahay nila. Kaya nagpapaingay sila, nagpapaputok. Diyan ba sa lugar ng Masbate, handa na rin ba yung LGU natin para mabigyan ng isang lugar na pagdadausan yung ating mga kababayan kung gusto nila na magpaputok? Mayroon ba tayong isang specific place na inihanda na ang ating local government diyan sa Masbate? Yes, Ani, kagabi pa lang ay mayroong fireworks display dito mismo sa Kapitolyo ng Masbate. Doon nga ay allowed na magpaputok ng ating mga kababayan at magpailaw para nga dito sa kanilang holiday season. Pero dito sa maraming establishmento ay wala pa naman tayo nakikita o narinig na nagpaputok dito sa mga lugar na ito, Ani. Okay, kung ikukumpara mo yung naging selebrasyon noong nakaraang taon sa ngayon, anong masasabi mo? Ano yung mga report na nakukollect mo dyan sa ating mga otoridad? Yes, Anis, nakita natin yung paghahanda ng Bureau of Fire Protection. Usually, ganun pa rin ang ginagawa nila. Nag-iikot, nagbabandilyo, nagpaalala sa ating mga kababayan sa pag-iwas sa paggamit ng paputok. At kapansin-pansin din na iilan na lamang ang mga tindahan o nagtitinda ng paputok dito sa mismong kanilang vending machine dito sa grandstand kung saan doon ang established na lugar para magtinda ng paputok, Ani. Okay. You made mention a while ago na yung ating mga kinatawan ng Bureau of Fire Protection, nag-iikot sila. Yung nag-iikot, nagbibigay sila ng paalala, utilizing nung tawag dito, yung mga megaphone. Ginagawa nila ito to inform the public. Tama ba, Jerry? Yes, Ani, bawat LGU na mayroong Bureau of Fire Protection, nag-iikot yung kasama ang DOH, particular dito sa Kapitolyo at DTI para nga magpaalala sa ating mga kabayan na umiwas na sa paggamit ng paputok upang maiwasan ang ganitong mga aksidente na gaya ng sunog, Ani. Kanina binanggit mo rin, yung bilang ng mga nagtitinda ng mga paputok niyan ay kumonti na. Are you saying na kung i-compare mo ito nung nakaraan at saka ngayon, mas kumonti na ba ngayon? Ilang mga porsyento ang nawala sa tansya ng ating mga otoridad? Batay din sa nakukuha mong impormasyon, Jerry. Yes, Ani, sa ngayon wala pa tayong hawak kung ilan yung nabawas o nawala na mga nagtitinda ng paputok. Pero nakita natin doon mismo sa mga hilera o nakapila na tindahan, nakaunti yung mga nagtitinda ng paputok doon sa may mismong grandstand kung saan nakapwesto yung mga tindahan nga na mga paputok, Ani. Okay, so maganda naman yung mga ginagawa ng mga kinatawan ng Bureau of Fire Protection dahil kanina, yung sa balita natin, mayroon silang mga paalala. Di ba po? Paalala nila na pag iiwan mo yung bahay, kinakailangan lahat ng mga i-unplug mo. Lahat dapat. Okay, ilan lamang po yan. So manatili po kayo nakaantabay dito po sa UNTV sa mga karagdagang balita. Jerry, maraming salamat sa iyo dyan sa lugar po ng Masbate. Magandang umaga at ingatan nawa.